Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata siya, talata 30 hanggang 37. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan, dahil tinuturuan niya noon ng kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi, at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinadayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalog niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap, at ang sino mang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa
Hallelujah.
Ikaw ang aming sinasagpaan. Ikaw ang aming sinasagpaan. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hindi para sa iyo na natin. Hallelujah. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory To the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi po sa inyong lahat. Long time no see. At meron pa rito ang batch na hindi pa ako narinig. Mag-talk. Sa prayer meeting. Sino hindi pa nakakapakinig na aking talk sa prayer meeting? Lahat. Ha? Lahat na nakarinig na. Okay. So, bagong meeting ko kasi kayo this year. So, gusto ko kayong batiin ng Happy New Year. Happy New Year kasi di ba naman bago pa lang, di ba? At kung iisipin, ano naman ang bago sa New Year? Yung mga nakaraang taon, yun ang naman ba ngayon? Ganun din ba ang mangyayari? Yung problema ng nakaraang taon, yun ang naman ba hanggang ngayon? Yung mga sakit na nararamdaman ng nakaraang mga taon, yun na naman ba hanggang ngayon? What's new? Sabi nga sa isang awitin, it's just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve, let's make it the best. It's just another New Year's Eve, another night of old lang syne. But when we're through this new year, you'll see, we'll be just fine. Yung sakit ng ulo ng nakaraang tao, mga nakaraang, yan, sakit ng mga ulo ba ulit? Di ba dapat iba naman? Yung arthritis ng nakaraang mga arthritis pa rin hanggang ngayon. At sa mga susunod na rin, dapat iba naman, dapat cancer naman. Ang pagpunto ko is, upgrading. At dapat itong taon na ito, kakaiba doon sa mga nakaraang taon. Amen po ba? Kaya nga nung isinilang si Jesus, ano sabi ng mga anghel? Glory to God in the highest, and on earth, peace. Ngayon wala pa rin lumalabas. Peace to those among those with whom He is pleased. Glory to God in the highest, and on earth, peace. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
yung kinalulugdan pa ng Diyos yan? Yun na yung itsura. Yung may kinalulugdan ng Diyos. Paano mo malalaman ang mga tao kinalulugdan ng Diyos? Because that is peace. Kaya nga ang Diyos ay napapurihan kapag ang mga tao ay mayroong kapayapaan. At ito ang binigay sa atin ng Diyos. Kaya siya nabuhay para mamatay. Just imagine. Tayo ba ganon? We live, we were born just to die. Pero ang kanyang kamatayan, kakaiba. Ano nangyari sa kanya? Next, please. Kaya yung sinasabi natin, nalulugod ang Diyos, God is glorified when peace is at man. Tandaan niyo, maraming mga tao ngayon talagang they live or will live, kasama na tayo ron, in anxiety. Maraming kaabalahanan, maraming kalungkutan. At kadalasan, isa lang ang ugat. Pira. Remember that the worst or the greatest enemy of man is not the devil. Jesus mentioned this. Ano yun? You cannot serve two masters. You cannot serve money and God. Hindi sinabing, you cannot serve two masters. You cannot serve the devil and God. It is money. Kaya nga ang tao ngayon, lagi sinasabi, may pera lang talaga ako, wala na akong problema nito eh. Mababayaran ko na lahat yan, kailangan ko talaga. Makakapili na talaga ako sa shopping. Kung may puhunan lang sana ako, magninegosyo sana ako, magninegosyo. Kaya mag-ingat po kung ano ang ating master. Kaya si Jesus, anong ginawa? He became broken. Para ano? Tayo yung mabuo. He was broken. Siya yung nabasa para tayo ang mabuo. Ano pa? Siya rin ay nawalan. Para ano? Tayo yung mapuno. Siya rin ay tinanggihan. Ano yun na siyang awitin? Sabi sa awitin, crucified, lay behind the stone, you live, rejected and alone, like a rose, trampled to the ground, you took the fall. You thought of me above all. Ano yung kantang yan? Nung una kong marinig, naiyak ako eh. Pero mo, namatay siya. To be born and to die for the sake of men. Kaya nga dapat ang tao talaga nakikita ang sarili na nahihiyang gumawa ng masama kasi ang bait-bait ng Diyos sa akin. Amen po ba? Na napakabuti ng Diyos sa mga asawang lalaki dahil yung mga babae ang napangasawa nila. Masasabi ba natin
Mga lalaki, hindi ako nagkamali ng piliin kita. Hindi talaga ako nagkamali ng piliin kita. Ikaw, hindi nagkamali. Ako? Pwede na rin. Pwede na rin. Nabuhay para mamatay. Crucified ang inisip. He was rejected so that I will be accepted. He was despised, hinamak. Para ano? That we could be celebrated. And He carried our sin so that we will become righteous in the eyes of God. Amen po ba? Ano pa? Siya rin ang nagdala ng ating mga sugat upang tayo ay gumaling. Bakit? Nung sabihin ng Diyos, hindi kita pababayaan, totoo yun. Pag sinabi ng Diyos na pagagalingin kita, totoo yun. Bakit? Kasi yung katabi niya, pag may sakit, physically, spiritually, mentally, psychologically, hindi yan pakikinabangan ng Diyos. Kung may sakit yan, Hindi ako makakati ng prayer meeting. Masakit yung arthritis ko. Hindi ko kaya. Sabi na lang kay sister, nahihilo ako. amen po ba? Kaya mo gusto ng Diyos, gumaling tayo. Of course, ano sabi ko dati, kailangan ng Diyos ng partisipasyon ng tao. Para gumaling, alam ng tao kung anong dapat gawin. Amen po ba? Kung nabubuhay tayo sa bisyo, paano mangyayari dyan? Amen po ba? Sana manahimik na ang babae ng kasasabi na, Ling, tigilan mo na yan. Kaya ka na naman, paulit-ulit ka na lang. Ipaulit-ulit ka rin eh. Amen po ba? Kaya yung ibang mga asawang babae, tumigil na lang. Bakit? Nagsawa na. Sabihan niyo, walang mangyayari. Kasi, pinipilit natin magbago on our own. Yung mga bagay-bagay na hindi maganda at pipilitin natin baguhin ang ating sarili, sa sarili nating lakas, talagang malabo yan. Without the help of the Holy Spirit, by the grace of God, talaga namang mahihirapan tayo. That's why if we want to change, we have got to ask the Lord for help. Amen po ba? Sarili natin eh. Pipilitin ko talaga baguhin. Pipigilan ko talaga. Hindi mahirap na eh. Tandaan po natin, ang pagbabago ng tao, hindi po sa sarili niya yan. Dahil mahihirapan talaga yan. Paano umaalis sa pagiging manyakis niya? Sige nga. Mahirap eh. Kung inherit sa kanya yan, paano yung mawawala? Hindi nakausap ang babae, talaga raw walang tigil ng pangangaliwa itong lalaking ito. Sabi ko, may sakit yata yun eh. Ito po ba? Ibigil lang daw siya ng babae, yung pagsikunda mano. Dalawa ang anak, pagkatapos puro puson. Samantalang siya, sabi niya, ako, nung makuha niya ako, 17 years old, fresh. Ano ipapalit sa akin, ganyan? Isa niya nakilala. Sa beer house. Akila pala, puro puson. Manginginom, siguro. Sama-sama talaga na sa loob niya. Ang ganda-ganda niya. Sabi ko, ipagdasal mo yan.
Amen po ba? So, John chapter 13, bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Ito po ang sitwasyon which we call the apex, ang rurok ng pinaka-ministry ng buhay ni Jesus. Ito na yung, kumbaga sa wave, yun yung crest. Yung huli at pinaka-rurok ng kanyang pagparito sa lupa. This is the beginning of the Last Supper. Ibig sabihin, gagawin na yung Last Supper. Mahal niya kanyang mga tagusunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Yan din yung katabi niya. Minahal yan ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala ba tayo, mahal tayo ng Diyos? Yes! Minsan may narinig kayo siguro na we don't deserve anything good from the Lord. Wala tayong karapatan at hindi tayo karapat-dapat tumanggap na mahuhuting bagay sa Diyos. Hindi po totoo yan. We deserve the best from the Lord. Why? Kasi God is love. Amen po ba? Kaya pag sinabing, mahal tayo ng Diyos, totoo talaga yan. We deserve the best things in life. Kaya kung ang tao naghihirap, kasalanan niya yun. Pag yan umiinom ng gamot na isang dakot ng palad, kasalanan niya yun. Amen po ba? Nakaabang pa yung kabilang palad. Nakita na ba kayo ng ganun tao? Na pag uminom ng gamot, isang dakot? Para saan niya? Hindi ko na alam. Basta inumin ko lang. God is love. Kaya kahit anong gawin ng tao, ang pagmamahal ng Diyos, hindi talaga mawawala yan. Amen po ba? God wanted man to have the best in life. Kaya nga mahal niya yan till the end. Amen po ba? Kaya pag humarap tayo sa lamig, huwag natin nagmakit pa ganito ang buhay ko. Ano ba naman, Mr. Gabriel na lang tayo lagi? Pagsabit ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. So ito na yung oras na si Judas ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Diablo. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Parang alam niyo na to. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Anong eksena ito? The washing of the feet. Paglapit niya kay Simon, Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, Hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan,
wala kang kaugnayan sa akin. Napakagandang tanong salita. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa Jesus. Ang tanong, nung hugasan ni Jesus ang mga paa ng mga apostol, kasama ba doon si Judas? Yes. Alam ni Jesus na si Judas ang magkakalulog sa kanya. Kahit itong mga disipulo, sila rin ay lalayo pansamantala kay Jesus. Pero si Judas, siya ang naging dahilan kung bakit si Jesus napako sa krus. Siya ang ginamit. Alam ba ito ng mga apostol? Hindi. Si Jesus lang nakakaalam na itong taong ito magkakalulo sa akin. And yet, during the Last Supper, isinawsaw pa ni Jesus ang tinapay sa kanyang kupita at sinubo kay Judas. Ganun niya. Tinrato si Judas. Sabi ni Jesus, ngayon, alam na ninyo, ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin niyo. Kasama si Judas sa mga hinugasan ang paa. Mga minamahal, brothers and sisters, Christianity cannot be only measured by our love for Jesus, but it could be measured by our love for Judas. Yang asawa niyo marahil naging Judas sa inyo yan. May mga taong maghuhugas sa inyo. May mga taong magtataksil, sasaktan tayo. Amen po ba? May mga taong pagkakanulo tayo, pagbibintangan tayo, sisiraan tayo. Pagdadamutan tayo sa kabila ng tulong na ibinibigay natin, hindi marunong ang tawag yan, yung tumanaw ng utang na loob. Alam niyo kaya ang buhay noon, ang mga taong nabubuhay noon, ang mga nanay at lola natin, mga tatay natin. Madalang na madalang ang mga tao noon na nagre-reklamo sa hirap ng buhay. Ngayon, ang mga tao, wala nang ginawa kundi magreklamo. Ay, salamat, bumaba na ang presyo ng kamatis. Pero mas gamit na gamit ang sibuyas at bawang. Ngayon, ang galakong pati galunggong, 300. Magkano? 350 raw. Mas mataas pa ang tip sa inyo. Kami po na yun. Ano naman yung mura? Anong isda yun? Tilapia. Tilapia ba? Ang pinakamura? 150. 280 sa inyo? Ang mahal na ito. Bakit isa sa mga sitwasyon na nahalata ko kung bakit ang mga tao hindi masyadong nagre-reklamo? Sabi nung isang nanay ko, but dalhin mo ito kay Maring Sita, itong niluluto kong pagkain, ha? Patikman mo sa kanila. Sabi mo, pasensya na, kaunti lang niluto ko, pero gusto kong patikman mo. Opo, Nay. Pagdating ko galing Sita,
Kaya nabibigay ko ni Mama, tikman daw po ninyo itong luto niyang bago lutong ulam. Ay naku, yan talagang nanay mo. Oo, hindi nakakalimot. Sandali lang, hintayin mo na ito. Sasalin ko lang itong ulam na binigay. Tikman nyo rin itong ulam na binigay na niluto ko. Oh. Ay, pasensya na ha. Pero masarap ito. Tikman mo sa nanay mo. Ang mga tao nung ganyan. Ngayon, Jinjay, dalhin mo itong pagkain doon sa kay Aling Rosa, ha? 2 linggo na yan sa rep, walang kumakain. Alam niyo kung ang mga tao lamang marunong magbayad ng utang, walang magkukulang eh. Kung ang mga tao lamang marunong magsauli ng hiniram, walang magdadamot. Yung katabi nyo, nagpapautang yan katabi nyo. Kaya lang, minsan kasi nagpautang yan, hindi nagbayad. Anong nangyari? Nadala. Kaya huwag na kayo nainis. Pag may reklamo kayo, subukan yung hiraman ng ano yan, pressure cooker. Pag hindi yan nagpahiram, huwag kayong magagalit. Sabihin nyo na sarili nyo, ay nadala. Nadala siguro ito. Alam niyo po, sabi ko ulitin ko, kung ang mga tao lamang marunong magbayad ng utang, marunong sanang magbigay, magsaul. Alam ko kung meron pa bang magre-reklamo na mahirap ang buhay. Why? Because everybody becomes the solution to somebody's problem. Amen po ba? May kilala ba kayo na naging huda sa atin? May mga bago ba rito? Yung mga bago, huwag kayong mag-aakala na yung mga nandirito na matatagal, matitino yan. Nagsusumikap yan na makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero magkakamali at magkakamali yan. Amen po ba? Pero pag nagkamali yan, hindi yan nila sinasadya. Napilitan na lang magkamali. Bakit may mga lalaki nakapagtataksil? Kasi may mga buwisit na babaeng pumapatol. Kahit na kami manliga lang. Hindi, sa ganda mo ah. Ay, gusto sabihin ko magtigil ka, nagsawa ka, mandiya ka, kapal ng mukha mo. Ay, wala sana problema. Sinisip pa yung babae, no? Pero dapat ang mga lalaki, mahabag naman kayo sa mga asawang babae. Yung pagkakaroon ng kamot sa tiyan, kagagawa natin yan. Amen po ba? Oh my God. Makagagawa talaga ng... Alam natin dapat talaga iniisip natin, magkakamali ito. Yung asawa natin, magkakamali yan. Amen po ba? Sabi ko nga kung naalala ninyo, tayong mga lalaki, mas marami tayong ginagawang kasalanan na hindi alam ng asawang babae. Kaya tayo dapat labing para hindi nahalata. Dapat mas marami tayong sakripisyo. Hindi lang mga babae. Amen po ba? Tulungan niyo naman sa paglalaba. Kaya hindi ko sa mga asawang lalaki na talagang
Huwag kang maglalaba, ha? Ako maglalaba. Alam ba ninyo ang paglalaba? Pagdating sa babae, nakakapangit. Hindi na bayaan mo magpusok, mag-ikip, mag-angat, tapos nagiging maskulada. Mapalad ang mga asawang babae na ang asawang lalaki ang naglalaba. Remember, we are living in a society where people will hurt us. Sabi nga this nation is a highly offensive society. Mga nakakak, ang tawag din, nananakit. Amen po ba? Nananakit ang mga tao mahilig. Yung bang tinatawag na pag tayo tumulong sa mga o kumampi o inalalayan ang mga victims which we are supposed to do, then we will be highly appreciated. But try to love the victimizer. You will be hated by people. Amen po ba? At karamihan talaga ang problema ng tao, it's because of kapwa-tao. Because our life is always based on our relationship with other people. Kagaya na lang ng asawang babae. Ang asawang babae ang dahilan kung bakit tayong mga asawang lalaki nagtatagumpay. Amen po ba? And I believe, naniniwala din ako, na dahil sa mga asawang babae, nagmukha tayong tao. Natuto tayo magbihis, natuto tayo magterno. Bakit? Kasi dahil sa turo ng asawang babae. Huwag mong suotin yan! Ang hilig-hilig mo sa dad, tumatanda ka. Ito suotin mo, pusya. Alam niyo mga asawang babae, nag-intay nung bakit tayo nagiging gigolo? Amen po ba? Kaya nga dapat talaga yung sinasabi, ang asawang lalaki, inaabutan lagi ang asawang babae ng pera. Kasi ang babae, halata mo pag walang pera. Bakit? Kaya nakikita niyo, mga asawang babae, maganda. Kahit magkano ibigay niyo dyan, tandaan niyo, kulang yan. Yan pa! Pero pag yan gumastos, alang-alang din naman sa pamilya. Tandaan niyo yan. Hindi yan gagawa ng kalokohan. Hindi yan bayad para sa lalaki. Sino papatol yan? Tandaan niyo na. Sabi naman, Philippians chapter 4, no? Be anxious for nothing, but in everything by prayer. Be anxious for nothing. Sa Tagalog niyan, Huwag mag-alala. Huwag kayong mabalisa.
tungkol sa anumang bagay. Bakit kailangan mabalisa? Nag-aalala ka sa mga tao na may problema ka. Tandaan natin, if we are going to be anxious, it undermines our creativity. Nawawalan tayo ng mga kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos. Pag nag-aalala tayo, hindi ba dapat maliban natin, maranasan natin, ibalik uli alalahanin ang mga himalang natanggap natin? There's a lot of miracles that we have already received. And those miracles were the solution to the problems that we had. So whenever the same problem occurs, we should always remember that those miracles that happen should become part of our life. Hindi na nag-aalala, bakit? May himala, nangyari na yan eh. Nang problema ako sa pera eh, na nabayaran ko yung utang ko eh. Eto pa? Yun, 5 milyon. Eto, 1 milyon lang. Wala pa yan. Dapat ganun. Nawawala yung ating magiging creativity. Hindi niya ba napapansin pag dami tayong pinag-problema? Parang, nagsahin ka na din. Yan, tinatamad ako. Magluto ka na ng ulam, bumili ka na lang doon. Ano bang ginawa mo? Nag-TikTok lang. Ba't TikTok? Doon ako nalilibang eh. Nawawala, di ba? Hindi tayo makakilos. Napakahirap mag-operate, no? Kapag tayo nandun sa unhealthy situation. Hindi tayo makagalaw dahil sa ating stressfulness. Stress dito, stress doon. So, ano nangyayari? Kapag may problema, ang ating goal is to survive. Not to solve. But malagpasan yung maiwanan. Andiyan na yung maniningil. Takbo! Oh, di ba? Oras ang tanghalian. Ay, natutulog ako daw magluluto. Ang attitude natin is for survival. Not to create, not to be creative in facing the problem. Amen po ba? Hindi naman pinag ibang tao na nagsusurvive sa negosyo dahil sa utang lang. Wala bang ibang pwedeng gawin? Para masok makawala. And yung mga alalahanin, it destroys love. Hindi lang destroy, naapektuhan. Kapag yung asawang babae nagsimula ng may stress, ang tingin sa lalaki, manok na kakatingin. At siyempre, parang nagiging alien ng lalaki. Ling, ano nangyari sa'yo? Huwag mo akong kausapin. Subukan mo, mamasamain ka. Amen? Sa halip, ano sabi? Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Prayerlessness resort to lack. L-A-C-K. Ang kawalan ng panalangin ay
Kaya maraming kulang. Amen po ba? Kaya nga lagi dapat may pasasalamat. Hingin ninyo. That is why, sabi ni Jesus, you do not have because you do not ask. Diba? At kung humingi rin tayo, may iba ang ating motibo. Tandaan po natin yan. Ang kawalan ng panalangin ang magiging dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa kawalan. Prayerlessness creates lack. Matthew chapter 26:41. Pray that you may not enter into temptation. Without prayer, tandaan nyo, haharapin natin ang mga battle that we don't need to fight. Sabi niya, pray that you may not enter into temptation. Bago ka pa lamang pumasok sa tukso, at kung pumasok na sa tukso sa'yo, dahil sa prayer, hindi mo kailangan makibaka. Bakit? Nasa state of prayer ka. Bakit? Kaya meron pang magandang babae dyan. Eh, alam mo namang ikaw yung nasa state of prayer. Ganda. Ganda. Galing nyo. Mahusay gumawa ng maganda. Di ba ganyan ang dating? Eh, kung walang prayer, ganda. Maganda. So bakit ka pa makikipaglaban sa temptation kung meron kang prayer lang? Pray that you may not enter into temptation. Winalangya ka. Sabi ko na nga ba? Okay na. Ilan sa atin ang niloko ng ating mga kaibigan? Kasi ang masakit talaga, yung hudasin ka ng mga taong malapit sa iyo. Amen po ba? Maraming mga anak, ibinenta mga property ng magulang ng walang kaalam-alam. Ulitin ko po ito. Prayerfulness help us to face the battle without requiring to fight. Kaya yung ating mga tentasyon, wala. Hindi namin kailangan. Kahit ano pa. Kahit pa sabihin na, oh, kikita yung pera mo. Oh, kumita. Ilan ng mga tao naloko sa mga investment. Tandaan mo natin, tatanggap tayo ng mga bagay-bagay na ano. Dumarating sa atin yung mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi naman talaga kailangan. And we have to be very intelligent enough, no? Being anxious to something or someone came to nothing. Lahat ng mga alalahanin natin tungkol sa mga bagay-bagay at sa mga tao, ang kinahihinatnan ay wala ring bagay. Wala ring mangyayari. Kaya nga, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Hesus Kristo. Peace is not the absence of something. Alam natin yan. Amen po ba? Narinig yun ang minsan na peace is not the absence of something. The absence of war, the absence of
problem, the absence of sickness, hindi yun. But it is, peace is the presence of someone. Ewan ko kung may lalaki rito na pagkatapos manggaling sa trabaho, gusto umuwi agad dahil mas masaya siya kapag nandyan yung asawa niya. Sino nakakaranas ng ganyan lalaki? Wala. Itaas niya na kahit kunwari na lang. Yes, brother. Nagtataka yung asawa mo, dito ka na agad? Uy, siyempre bakit ba? Sumaba kung gusto kong umuwi agad. The presence of someone. That is why God created Eve. Because God said, it is not good for man to live alone. I'm going to give him a suitable partner. Hindi ba yung magkaapo ka? Masaya? Hindi niyo ba napapansin kapag ikaw ang nag-aalaga ng apo mo, you are at rest. Nagpapatulog ka ng apo mo, at habang nagpapatulog ka, ikaw ninaantok din. Hindi man ako gano'n. Bakit? Kasi nagbibigay yung ako ng calmness. Amin ko ba? Pagtulog na, ano ka na, sakit. Pero pag nakita mo, puti-puti ang pogi-pogi, peace is not the absence, but the presence of someone. And that someone is the Holy Spirit, which was given to us by God through Jesus Christ. Amen po ba? Wala nang iba, wala nang hahanapin pa. Kaya nga, sabi natin, yung mga hugas na yan, mamahalin mo lang yan. Simply by not hurting them. Amen po ba? Naunawa po ba ninyo? Ang pinakamagandang pagmamahal sa mga taong nakakainis ay yung hindi mo sila sasaktan. Sige, pakisabi din sa katabi mo, kapatid, mag-ingat ka sa akin. Salamat po at magandang gabi sa inyo. Ano kasunod niya? Meron pa ba? Each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Next slide. Before being called to something, we are called to someone. Bago tayo dalhin sa anumang bagay, pinadala tayo sa mga tao. Bago tayo makapag-serve, kailangan natin ang kapwa-tao to learn from them. And of course, before being called to do, we are called to be. Dinawag ka doon sa taong ito, pero kailangan ihanda mong sarili mo at baguhin ang sarili. Hindi ka pwedeng mag-serve nang hindi tumitino yung sarili. We have, before we are called to do, we are called to be. And, of course, for there is no difference between the Gentiles and the Jews. Wala na yung tinatawag natin, ito, karapat-dapat, ito hindi. Kaya nga sarap ng Katoliko eh. Bakit? Kahit sino pwede. Diba? Maraming hindi, maraming ibang sekta, dami restrictions. Bawal kainin ito, bawal kainin mo. Sa Katoliko, kahit anong pinakain. Amen po ba? Sa ibang sekta, hindi pwede nakalungay ang buhok.
Sisimba, nakalugay, bawal yan. Sa Katoliko, buhaghat ang buhok, pwede. Kahit nga walang buhok eh. Diba? Next slide. Sabi sa isang awitin, napakaganda ng awitin nito. Ewan ko ba't ko ba narinig ito? Sabi niya, Now I know life is worth living. ngayon alam ko na parang masarap ang buhay. Now I know I needed you only. Ikaw lang ang kailangan ko pala. I was lost in the stars up above, till you gave me a world filled with love. Ito maganda. Now I know life is worth living. Loving you has made it so. This and more I never knew before, but thanks to you, Jesus, now I know. Sino pamilyar sa kanta? Get pamilyar sa kanta. Magkaedad tayo. Salamat po at magandang gabi sa inyo. Ituon po natin ating mga kamay sa ating mga Ama. Basbasan ko po ang aming alay po sa inyo. Naway ito po ay dumami pa po Panginoon na sisiglig para po sa aming activity na darating po na paklase at sa mga darating pa pong activity namin Panginoon. Salamat din po na marami sa mga nagbigay at sa mga hindi po. Alam po namin Panginoon na bibiyaan niyo po kami ng mga lahat ng biyaya para maibigay po namin, maibalik po namin ito. Ito pong amang sa mandalangin namin sa pangalan ng Akseso. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, will be forever. Amen.